Dalawang araw bagong State of the Nation address si Pangulong Aquino, binigyan siya ng bagsak na grado ng Alliance of Concerned Teachers. Naganda naman ang mga magpoprotestang militante at ang mga pulis na magbabantay sa kanila. Nakatutok si Claire Delfin. Ito ang karaniwang pinagkakaabalahan ng grupong kadamay tuwing sasapit ang SONA ng Pangulo, ang pagpipinta ng mga streamer, paglalatag sa mga dadaling placard at pagpupukpok sa ibibidang effigy. Ito raw kasi ang kumakatawan sa tunay na sitwasyon ng Maralita at ibibida nila ito sa protesta nila sa Lunes. Gumagawa rin sila ng effigy na backhoe na sisimbolo raw sa mga demolasyong ginagawa ng Aquino administration sa mga bahay ng mga Maralita. Kasabay naman ng paghahanda ng mga militante, naghahanda na rin daw ang mga pulis na magbabantay sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan madalas may kilos protesta tuwing may SONA. Abala na ang pulisya sa pagkakabit ng barbed wire sa bakod na nakatayo sa Center Island. Ang Alliance of Concerned Teachers naman, imbes magprotesta, grenadean ang Pangulo sa kanyang performance. Binibigyan namin ng failing grade si President Noy para sa darating na SONA sa Lunes. Bagsak si Pinoy sa sektor ng edukasyon sa ilalim ng bandila ng Alliance of Concerned Teachers dahil sa pagpapatuloy nito na pagkandili sa mga makatayuang polisiya. Mataas pa rin daw kasi ang dropout rate ng mga bata sa eskwela. 6.38% sa elementarya at 7.82% naman sa high school. Ang mga profesor ng UP Diliman na kabilang sa Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, dismayado rin sa performance ng Pangulo. I think the presidency is an ampaw presidency. It is an ampaw government. Sana itong darating na 3 taon ay malagyan naman niya ng laman. Pero meron din namang hindi nawawala ng pag-asang may magagawa ang Administrasyong Aquino lalo na sa sektor ng agrikultura. Hindi pwedeng hindi pag-usapan ng agrikultura dahil yan ang pinaka-basic ng basic fundamental ng isang bayan. Plus kalahati nga ng populasyon natin depende dito sa sektor na ito. Uusapan yung mga promising activities. Meron siyang binanggit before na agriculture, tourism, infrastructure. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.